Papayag ba kayo na inaapi-api ang mamamayang Pilipino? Sawas-sawa na tayo sa pang-aabuso. Binigyan natin ng 2 taon para patunayan niya. Ganyan tayo kabait. Hinayaan natin magkaroon siya ng tsansa. Pinagbibigyan pa natin action, pilit pa nga natin, tinatakpan ang ating mga mata sa kanyang mga maling gawain eh. Dahil umaasa tayo na may pag-asa pa. Pero mga yan, sa ginawa niya sa KOJC compound, sa panghaharas, may namatay pa, at patuloy na pang-aabuso. Isipin nyo ha, isipin nyo, buong kapulisan sa buong Pilipinas na sana'y nagtatrabaho para hulihin ang mga kriminal, ipinadala sa iisang lugar na puno ng misyonaryo. At mga sibilyan, kabataan at kababaihan, sinisipa, tinitirgas, binabatuta, kinakalagdag. Sabi ni Marcos, wala po yung katotohanan, politika lang nila yan. Isipin mo ha, Erika, iilan lang ang pulis na nakikita nyo dito. 6,000 pulis o higit pa at iba't ibang sektor mula sa ating national defense ang tila papunta rin doon. Paano na yung kanilang pinoproteksyon ng mga lugar? Nagkalat ng kriminal, dumadami ang nawawala, mga nare-rape, napapatay, dumarami ang mga adik sa lipunan. Sino nang magtatanggol sa inyong mga lugar? Wala. Bakit? Nasa KOJC compound at nakahiga sa aming garden. Correct! At dahil dyan, Brother Franco, tatawagin natin ang boses na nagbibigay ng impormasyon gamit ang internet media. Bago si Bisdak ng Republika ng Pilipinas, si Brother, nandiyan na si Dato Tig Paliwanag, sa kanyang maliwanag na paninindigan, bumalik na ang liwanag mula kay Dato. Ayan po si Dato Tig Paliwanag, Chairman of Philippine Tribal Governance of Mindanao. Maraming salamat po sa inyo. Pasensya na kayo, hindi ko marunong masyado mag-Tagalog. Bisaya, pwede, Bisaya. Opo, Bisaya ang yung ako. Okay po. Sa ating namumuno, sa ating ginagawa ngayong pagsasama sa pagpaalis ni Marcos, magandang gabi po sa inyong lahat. Sa magkasama ko sa Mindanao, dito ngayon kasama namin sa Mindanao, hindi lang ako naka-uniforme ng tribo. Ako po isang Igaunong tribe. Sa ating mga Igaunong tribe, kung dito kayo ngayon, Madagway Hamasulong, sa ating mga kapatid ng mga Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At sa inyong lahat, mga kapatid ng mga Kristiyano, magandang gabi sa ating lahat. Sa totoo lang po itong laban na to, nagtayo ako dito, hindi para mapakita kung sino ako. Kundi ako sumali dito dahil matagal na sana akong sumali sa ganitong bagay, kaso lang, pinag-usapan pa namin mga katutubo sa Mindanao, lalo na dito sa Pilipinas, kung ano ang aming gawin upang maprotektahan ang ating bansa at mapaalis ang Marcos ng administrasyon na ito. Sa totoo po, ito'y pangalawa ko lang magtindig dito. Sabi nga ng iba, Dato, baka mapahamak ang ating mga sinusulong sa katutubo. Mas lalo tayong mapahamak kung hindi ito sumali sa ganitong bagay na papalis ang baluktot ng pag-administrasyon ngayon. Dahil umpisa pa lang, kung maalala ninyo, sa pag-upo pa lang niya umpisa dito sa ating bansang Pilipinas bilang Pangulo, mga kapatid, may isa ng maling bagay sa kanyang panunungkulan. Anong maling bagay? Kinuha niya ang 2 posisyon. Siya isang presidente. Kinuha pa niya isang cabinet member. Habang ang cabinet member, yun ang mga bigyan ng katungkulan upang magiging maayos ang pangasiwa ng bansa. Bigyan ng katungkulan, pero nagiging presidente, nagiging pang cabinet member. Ngayon, kung mag-meeting ang mga cabinet member, anong mangyari? Siyang presiding officer bilang presidente. Magsabit ng report ang mga cabinet member. Dahil siya ang cabinet member ng agrikultura, magsabit din siya ng sarili niyang report sa kanyang sarili. Kasi magsabi ang presidente, Mr. Marcos, ikaw yung agriculture cabinet member. Ano pong may report mo sa ating mga magsasaka? Maayos na ba ating magsasaka? Yung mga kapunukan, mayroon na mag-irrigation ng ayos. Dahil siya ang cabinet member, magsabi siya, Marcos, magre-report ka kay sinutusan ka ni Marcos. So anong sa palagay niyo dyan? Tama, mali. Isang kalukuhan yun, umpisa pa lang.
Yun ang inyong dapat tingnan. Umpisa pa lang, sabi ng aming mga kasamang abogado sa meeting namin, Dato, anong nakita mo ngayon? Isa lang ang nakita ko dito. Bakit kinuha niyang agriculture? Dahil marami pang ginto sa bundok na hindi pa nakuha nung unang ama niya si Marcos Sr. Pira ang nasa isip na nila. Umpisa pa lang, mga kapatid. Maalala ko pa noon, nung siya senador, may 5 komando ng MNLF na patulong sa amin. Sir, tulungan mo kami. Gusto namin makagawa ng proyekto sa aming mga lugar sa Mindanao. Dinala ko dito sa Mindanao, sa Manila, galing sa Mindanao, ang 5 commander ng MNLF. May galing ng Jinsan, may galing ng Cotabato, may galing sa Davao City. Napunta kami sa Senado, nakimiting kami sa mga senador, nakakilala ko. Ngayon, pagdating ni Marcos, anong sabi ng kanyang executive secretary sa kanyang staff? Sir, hindi kami makabigay ng inyong livelihood program dahil unahin muna ni Senador ang kanyang teritoryo sa Ilocos. Yun ang nangyari. So ngayon pa lang, sa pagbalik nila dito sa ating pamunuan, anong ginawa? Inuna nila ang kanilang sarili, bumalik sila pagkayaman upang tayo'y pagsamantalahan sa ating kahinaang mga Pilipino. Yes, tama. Yun ang totoo dito. Imulat mata natin ang ating mga mata. Huwag tayo magpadaing sa, ay may pera kasi Marcos, bigyan din 1 bilyon bawat pamilya. Mali po yun. Isang kalukuhan yun. Kasi naloko tayo dahil mayroon sila mga gumagalaw sa napaga Marcos well. Sa Mindanao, sabi ko mas mga kapatid ng trigo, huwag si Marcos. Huwag yan. Hindi yan pwede. Ay kasi mayroong Marcos well na kapag si Marcos makuha, pag makuha yung na-freeze nilang mga ari-arian ng ibang bansa, ipamahagi daw sa Pilipino ng 1 milyon bawat pamilya. Kalukuhan yun. Nasaan na? Kahit kanyang pangako na sana, di pa maraming pangako. Hindi na natin pag-usapang mga pangako. Pero sa totoo lang, manalo tayo sa laban. Bakit? Sino ba dito mga pastor, mga ministro? Kung maalala ninyo sa Judges chapter 7, maalala ba ninyo ang isang sundalo noon na pinimaan sa Midian na mayroong 135 million ka mga sundalo, pero ang isang grupo, kung maalala nila kung mag-ano kung sino siya, kilala niyo yan. Ilan ang sundalo niya? 32,000 ang sundalo niya. Pagdating sa bundok, natakot ang ibang sundalo kagaya sa atin ngayon. Ilang bilyon ninyong Pilipino natakot dahil kung hindi nyo naalala, kung wala pa kayo narinig dito, mag-ingat tayo dito mga kapatid dahil may lunang balak sila ngayon. Natanggap namin na kapag lumusok tayo sa Malacanang, may i-stay na tayo at diyan tayo, madali lahat. Ingat kayo diyan. Hindi kami takot. Hindi kami takot. Hindi kami takot. Lulawan tayo hanggang sa kamatayan. Ayun. Sabi ko sa aking grupo, kung sakali namang magkailangan ang buhay ng isang tao upang manalo tayo, sakripisyo ko sarili ko para sa mga Pilipino at sa bayan. Ganyan po ang sinabi ko na. Sabi pa nga nila, paano ang tribo? Mas lalo tayong tribo. Walang mangyari kung wala tayong magsakripisyo sa ating buhay. Pinapatay na ni Marcos ang mga tribo at pamayanan. Tingnan ninyo kami mga katutubo, natakot kami ngayon. Dahil ang aming lupay ni Nono, unti-unta na pong inaagaw sa may kapangyarihan na sa pamahalaan. Pinapatay ang aming katutubo. Hindi ba ang mga bahay sa mga local government unit? Dahil sila may karapatan at kapangyarihan raw. Pero hindi na nila tinignan ang batas ng katutubo, ang Republic Act 1871, na may sarili kaming kapangyarihan at karapatan sa aming karapatan ni Nono. So ang kanilang ginagawa, may kapangyarihan sila sa bilang manamunot at bansa. Hindi na nila tinignan ang kanilang responsibilidad na malutas ang gutom at kahirapan sa ating mamamayan. Kanina, nagdaan kami dyan sa ilalim ng tulay. Malapit na po, magpunti lang sa ano po sa inyo. Nakita ko yung lugiga doon. Sabi ko sa kasama ko, ito ang dapat tingnan sa pamahalaan dito. Na yung mga tao dito sa paligid, kawawa. Tapos, tayo pang mga Pilipino na kaboto. Basta lang isalis, hindi tayo pinagbigyan ng paraan na magiging maayos ang buhay natin.
So sa ngayon, ang laban na ito, nagiging instrumento dito ang isang relihiyon na Kingdom of Jesus Christ, KOJC, nagamit ang instrumento upang mapaalis ang administrasyong baluktot ngayon. Instrumento lang po ito. Itong nangyari ngayon, ito ang susi kung bakit may paraan tayo na pabalis ang hindi magandang pangangasiwa sa bansa natin. So pasalamat po tayo sa grupo ng KOJC na tumayo yung kaninang babae, nagsabi, yun ang kanyang kwarto. Correct. Pero sa ngayon, hindi ito laban ng KOJC at kay Pastor Apollo Kibuloy. Tama. Laban na po ito sa Pilipino. Kaibigan na kayo. Laban kasama ang bayan. Laban kasama ang bayan. Laban. May isa pa akong kwento. Totoong kwento, pwedeng i-research ito ninyo. Noong 1967, may isang relihiyon na tinugis ng isang bansa na ang mga babae nilirik, ang mga lalaki pinapatay at pinitay sa cross, at yung ibang out of 10,000 ka mga religionista sa bansa na yun. Ang bansa na yun, i-research ninyo po, bansang Malawi at Mozambique. Yung mga Kristiyano sa Malawi ay tinugis ng mga mamahala doon. Pero dahil may Panginoong nagtulong sa kanila, namatay ang kanilang presidente, si Kamuso Banda, at doon nagiging mapayapa ang Malawi at Mozambique na namatay ang isang presidente na baluktot mga ngasiwa. Ganun din sa ating bansa. So, nasa ngayon, antayin pa ba natin mamatay ang presidente ngayon? Matagal pa yan. Bakit matagal? Palagi sila nagagamit ng substansyal vitamin. So kailangan ngayon din, dapat manawagan tayo sa ating mga Pilipino, sa aming mga tripa balik sa Mindanao. Ako'y manawagan po, magkakaisa na tayo, huwag nating antayan na mangyari ang grupang tinggamaan doon. Ipalo kayo lahat. Ngayon pa lang, manawagan tayo mga Pilipino na sa tamang pag-uusip, makikaisa na tayo ngayon sa ating pagkibata. Maraming salamat kay Dato D. Paliwanag. Tumayo